Jesus with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our advocacies for the less fortunate, for our environment, for the progress and prosperity of all your people through ideas and concepts. Amahan, I pray for our Bible ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Panalangini, Amahan, ang tanan nagsunod sa internet, sa radio, sa pamantalaan, sa telebisyon, dining takta, lokal, and satellite. Father, bless the Altia Vision Center, my loved ones, Almantia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Panalangin sila, Amahan. As I pray also for the wishes of love community. Father, in Jesus Christ's name, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, anxieties, fears, worries. Father, please dissolve, touch us, heal us. Labi na sakit sa utok, matalang baba, liog, kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sapay sa bukog sa dugo, chemical imbalance, nervous system, immune system, head to foot. Father, please redeem, restore. In Jesus Christ name we pray. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 6 34 ngadto og 44. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan, naluoy kaayo sa kanila kay sama man. Sila sa magbalantay na walay samas karnero nga walay magbalantay. Itudluan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na giduol siya sa iya mga tinun-an o giingnan. Hapon na kaayo. Karon og awaaw kining dapita. Busa padtua mga tao sa kasigbit ng mga balangay aron makapalit sa makaon. Apan bitubag sa Jesus, kamo mopalit kalila ug unya nangutana sila, papaliton ba kami nimo og pagkaon nga bali og mga 2 ka gatos ka denaryo aron ipakaon kanila? Umingon si Jesus kanila, susiya ninyo kung pila ka buok ang pan ang inyong dala. Sinasayra na nila kini, mingon sila kadiya 5 ka pan ug 2 ka isda. Unya gisugo na Jesus ang iyang mga tinun-an, nasultian ang mga tao na magpundok-pundok ug manglingkod sa lunhang mga sagbo. Busa, nagpundok-pundok ang mga tao ug naglingkod sa tinag 1 ka gatos ug sa 50. Ug gikuha na Jesus ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikas-pikas ang mga pan o gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tao. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon og nagabusog ang tanan, og ang nasalin sa pan sa isda gihipos sa mga tinun-an og nakapuno kining napulog 2 ka bukag. Sa tanan nga nangaon sa pan 5,000 ang mga lalaki. Today we are remembering St. John Newman, the first American canonized bishop, was born in Bohemia Republic in 1811. Since he had a great desire to dedicate himself to the American missions, he was sent to the United when still a seminarian. He was ordained in New York in 1836 and worked for 4 years for the German immigrants near Buffalo. In 1840, he entered the Redemptorist congregation and became a traveling preacher after his appointment as Bishop of Philadelphia. He established new seminaries, churches, and schools, worn out with its labors
Newman died in 1860. Legacy, nahimo siyang traveling preacher. Kugihan nga magwawali. Bisan asa ipadpad siyang kapanahunan just to proclaim the good news. He did it. Ug usa kini ka pailumdom sa matag usa kanato nga magkugita sa pagtudlo sa Ginoo ngadto sa uban. As far as I am concerned to the real and the exact meaning of being a Christian, you have no other job as a Christian kundili mao ang pag-inform sa uban about Jesus Christ. Mao ni ang usa nimo ka responsibilidad ang pagpaybalo sa uban may tungod ni Kristo. Meaning, mahimong tata nga mouthpiece of God, the hands of God, the feet of God, although God is a spirit, John 4:24, pero because of that, gusto ko nga kita, matag usa kanato, mahimong buhi nga imahis Ginoo sa yuta. Atong body parts, manigingon sa 1 Corinthians 6:20, offer your body for the glory of the living God. Kita unta, mahimong tiil, kamot, the visible God on this earth, aron ipaila nato kung kinsa siya, unsa siya kamigugmaon, unsa siya kamaduluyon, unsa siya kamapasayloon sa matag usa kanato. In fact, dining tuig 2016, gipaila ang Diyos nga tinubdan sa kaluoy. Umaw ni ang pinakanindot nga declaration may tungod sa natures Ginoo nga siya Diyos nga kamaong maluoy sa matag usa kanato. Because ang Diyos maluluyon mo nang di kapasagdan. Si John Newman mao yang giwali, yang gitudlo ang Diyos ngadto sa uban. Ang Diyos ngayon na sinati, ang Diyos nga manghatag sa pabor, panalangin, grasya, mao ning Diyosa ang iyang gitudlo ngadto sa uban. How about you, my dear people of the living God? Unsa may mong impresious Ginoo? Is a loving God or a punishing God? Hopefully, I'm here every day to remind all of you, sinatia ang tanang pabor, panalangin, gugmas Ginoo, in order that mausad ni ang imong ipaambit ngadto sa ubang mga tao wherever you go. Ay mustang tudluan that God is a loving God, a forgiving God, understanding God, a merciful God. Mao ni Diyos nga kung giwali matagadlaw, and hopefully sa kinabuhi ni St. John Newman gipainumduman ta to become courageous, persevering in proclaiming God to other people, pero be sure nga ang Diyos kanyong giwali, ang Diyos nga positibo ug dili ang Diyos nga negatibo. St. John Newman, please do prayers to become like you. Tugihan sa pagtudlo, pagsangyaw sa Ginoo nga imong nailhan. Please do prayers for our healing, miracles, enlightenment. In Jesus' name, with the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining and connecting to us through your prayers and financial supports. Our past givers, thank you sa inyong pagbalik. And you know what? Kamong mga monthly givers, kay bawo ko nga ang Ginoo nalipaw pag-ayo sa inyong pagpaningkamot. Do it consistently. Kay bawo ko di na ordinaryo ang inyong desisyon, because you are doing it for how many years already? Pila ka tuig ning uban sa maninyo nagtabang, nagsuporta, misalig
mituo sa atong advokasya. Simple lang, pagpropagar sa Ebanghelyos Ginoo ngadto kalinyog sa tanang mga tao nga makadungog sa atong mga wali matag adlaw. I feel newcomers to join with us, and to prove that, si Brad Leo o Sister Dilay Bungabong of Bungamar share their blessings to our ministry. Pagpalain ubas mga ranyuwa, mga kaliwat na nis mga ranyuwa, kaliwat ni mo tay ilimon, ubas imong tibok banay, tay binmaban, ilaning laki. Ubas tibok banay, pagpalain kayo for doing that. Muni akong gingon na naay mga surprises, mga butog kalit, nga wa damha. Mga occasional givers, kumbaga. And also, thank you, Leo o Dilay. Then, if you want my full episodes, buy it, like the other people, nga magpadas asang dapit. Then, if you want my book, please, pabuksan mo. Diya man ko'y stock unta, gikuputan man. O nang palista na lang mudaan, parang sigurado. For more inquiries, how to become our partners, how to help, din nga itong ministeryo sa atong outreaches and feeding program. If you want to talk to me in person, please have an appointment first with me tungod kay mo ni gingon dali kay kong duulon pero lisod kong pangitaon tungod ni kay Ibrahim Anden doon natin mga gipangimo usan ini ang gingarias Ginoo ug ikaduha ang pagpanday sa mahayag nga kaugmaon sa akong pamilya. Mao ni akong gibansay karon, akong gibalance, serving our God and to all of you people, at the same time working too hard to earn more financial resources aron nga smooth nindot ang dagan sa among existence with my family. You got me? Mo ning atong gi-practice, nagwali nang inabuhi, mo nang busy kining ubos yung alagad. Pero ang ako gyapong priority ug focus kining ministeryo. In fact, after preaching here in radio, television, internet, mga taga sa kong taas nga oras in writing our different newspapers. Via internet mo na, i-forward sa kasiklasing mga management sa nagaliyang pamantalaan diin gitugutan tang musulat. Mao na atong gibansay. After that, ug natay schedule nga outreach like Abilan Kandihay soon this year 2016. Thank you at the limit for working too hard for that in Garcia. Pagpalain. Thank you also na Paping do prayers exclamado. And Paskabunyo ko bunga silingan ni Mildita o Maylin. Thank you so much. Uban dias mga pagikan, mga ulayer, kumusta? Kang Inchik ni taga Bunga Ilaya. Thank you for your support sa atong mga advocacies. Lipay kita ana tungod kay karong tuiga 2016, ikatulo ka tuig na ang atong outreach and feeding program nga naglibod suroy ta niyang nindot kay kun asa si Brother Idsel ang mga tao mangadto kay gusto makikimamat dining ubos ninyong alagad. Thank you for the love, thank you for the trust, thank you sa inyong pagpatunay sa atong mga gipanghimo. I do believe in principle, everything starts in a small beginning. 1,000 miles started only in one step, one walk. Ug mao sa nay akong gibarugan nga principle, nakita nagsugod sa ginagmay na will become bigger along the road. There will be breakthrough and momentum to come in our endeavors. Mao na siya. Text me or call me 0918-714-8435. Milrin with Milan and Jamil, the first na mong pamilya ni inahan, usas mga nag-back up sa atong mga gipanghimo, pagpalain. Dunyas giwang agad Chupi needs also prayers from you people
and silingan ning hayuma og firas, then dunyas tabahan ang akong business partner na labihan ka buutan. Kumaring Mildred Bitangkor, anong buutan? Why tinglanay. Mo nang some people Arastonis kung nganong we're able to establish our little business, the Altia Business Center. Tungod na kay na may mga taong dagko kasing-kasing. Like ni Nida Escobilia, yang haplas, dako man nagpunan pero iyan ang gi-stock sa atong Altia. Nya atong ginahinay og role nga na ra ang kinabuhi uban pang mga nagtabang. Kumaringin jing pagpalain ka with Luwayan family of Ginsularan, mga Castino dia. Mahal ko kayong lahat mga taga Ginsularan. Buhutan kayo mo. Taga Ginsularan. Usas pinaka progresibo, bibong, barrios, duero, di malalis, Ginsularan na. Then, our latest givers, by the way, ako sa ning i-recognize. Thank you, Milric Parlos, second floor, Yayumila Asibis, Igsoning Crisio, si Rico Crisons with the boy, thank you the boy with Tercia, yang pinanggang kapikas na kauban ni the boy, ni Narsing ug Manuel Silingang, Chacha Faith with Mimi and Nay Caridad, Yaspangdan, Don Adonis Arabaca, bas yung kapitan dia Arthur Bulias, and the rest of the people na inumdum ko, mga usyo, mga ampo, bilgings, na Lita Madrinian, mga tadina, ako mga silingan sa Isa Avenue, mga kamusliman, assalamualaikum. Once and for all, ako nislang gikauban kay tapon-tapon tamig balay. Sa una lay mig area, karon lahi na pumig area, sa mabot nga adlaw, may kay bawog asa na pumipuyo. Ako na nagpaila nga daghag balay. Anyway, tungod na kay hinahinay pa natong plastar ang atong kinabuhi diri sa agda. This is my mission land. Mao nang do prayers for our endeavors. Then, thank you also Lily Filsilda in courtesy of Baby Lecciones, Dr. Pedro Russell, sa ka-Doctor of Medicine, amigo ng Dr. Troy, ang pediatrician nato atong higala. Then, Dudong Lukring Baybay, Peregrine Alice Castrudis, ang mga labing kupos daw yun. Thank you also, Dikyo Restaurant with Linlin, Winston Bibi Calgo, Turaba Sisters, Dondong Alarion, Mimis Chat sa Faith, thank you, Castino, Deron Castino, thank you, Basyang Pamilya, very generous, Natividad Saunia, atong aligi, Ronald Joy Galintis, Mario Iladulhao, thank you also. Then, bago pa lang gikasal si Romy o Junis, manang congratulations nila, ako ding bagong kinugos. Dagan kay kugikugos nga maguwang sa kuha, na parag edad, mauna ako mga anakon, amin lang mo, kung asa ta magtagbo, sang pita ko ninyo, ninong, ayaw lang ginang ingna kog ninang, kay digi ko mulingi, ninong, di ba Merspin, Troidos, nasa negosyong torta, niya, nasa Carrefour, nindot kayo, ako nang gitistingan, Inquara Daltia, painting, mga mural painting or canvas painting, Inquire at Altia in courtesy of Chopos Art and Sign. In fact, we're trying ang Altia Religious Section will become our new art gallery. Ipang-display ang trabaho sa akong brother-in-law. In fact, nanatay gibutang imahin sa Sagrada Familia or else unsay gusto ninyo, nature ba, beautiful spots, pwede mo request inyo bang dagway. Mao na ang Altia Religious Section atong himuon nga art gallery, displeyahanan sa mga paintings kay kadtong mga imahen nga atong ginegosyo Osbonaco Cebu ang producer ana niya, since we focus already here in Bohol, galisod ta sa pag-purchase ana. Then dugay sad ang sales compare sa mga rosariwan, mga nubinahan, mo na atong gifokusan ron, kandila mo na atong gifokusan, mga imahen pending sa ta. Ato nang galisdan og mga arts, mga painting, religious or anything na gusto ninyo. Please drop by sa Altia to see, to watch our new paintings
in courtesy sa Jopors Arnsign, gitawag namo og Altia Art Gallery. Tingali ganahan din mo, order mo, try, mga painting, agis kamot, mano-mano. Mao na siya ang update sa Altia, natay pure coffee, kang floor, niya natay daghang stock nga tabliya, palit na mo. Kay sa matag palit ninyo, natay pan sa Carolia Bakery, natay groceries ginagmay, natay tindang ginagmay, ginagmay ram nang atuwa. Mao nang thank you for patronizing our business. Pagpalain sa tanang mi-assist sa tuwa. Although wa mi, our operation is ongoing. Bisan wa mi, tungod kay naa ang mga mi-back up nato, mitabang saon pagpadagan ang Altia. And even our Altia Highland View Farm is ongoing also sa atong pagpaningkamot nga matamnan niya mahimong progressive sa maabot nga adlaw. The praise for that. Usa nas mga negosyo nga akong natanaw nga inline na sa akong kurso tungod kay home economics man ang akong major sa kolehiyo. You got me? Then mga minors uban ato mga further studies. Mao nang inline nako ang agriculture, mao ni inline nako ang business, home economics man ang livelihood. Mao nang nako dinhi mi focus. Kay by principle, focus kung unsay talent nga kaya nimo, ayog invest, ayog focus sa butang nga wa nimo hibaw-i og di nimo kaya or you have no knowledge at all. Mao ni nga akong pagbaningkamot. Nganong I'm always telling you about businesses. Tungod kay God instructed me inside in my heart na dapat duwa lang akong presentation. Tudlo ko ninyo spiritual things, at the same time mo tudlo ko ninyo mukayod kang tao, dual parts man. Ecclesiastes 12:7-9, lawas og kalag. Because of that, gusto ko manudlo ninyo mukayod, manginabuhi, ng tagkwarta. Bisag inon kag murag na og kwarta, katawa lang. Kay kanang nisulti, labaw po nang nanginalag kwarta, naalasan lang na nimo. Kinsay tawa mo nalag kwarta. Right? Can you find? Give me this person, bring here, and I will cross-examine this person. Nga wa sa minag kwarta. Right? Be practical. Kay yung sila ako nagtuon ko nga mahimong prosperity preacher, dili na. Si Edsel Cruzas is a practical preacher. Practical meaning unsay dapat himuon nato. Unsay tinuod mo atong itudlo. Unsay sakto mo atong barugan. Mao ni ako. Ako nang baruganan, ako ng prinsipyo. Mao na sa akong pagkamagwali, we never rely on mercy of the people. Anyway, for this ministry, ngayo gitagtabang. You know what? Ako ra ni i-clarify. Sa labay mga panahon, because our Altia is more than a year na, some people told me, brother, are you sure that you will establish a business? Probably there will be chaos for that decision. Ngano, ang mga tao tingali o di na mo support sa imong kausa. Kay tingaling ma-misunderstood ka or else di na sila mo tabang kay nahuna lang na sinso ka. Inko, I don't care. Iyan is Ginoo. Wa ko'y problema ani. Kung iyang ipadayon, iyang pagbuot, kung iyang undangon, iyang pagbuot, mura na akong tubag. Kay bawo mo, kapigtuig na ang atong negosyo, pero mahibong ko ang mga mitabang nato, isamot manog kadasig. Ngano, kay ako, by principle, in the exact principle ba, dili ng wrong principle, kamo nga nag-alaga sa itong ministeryo were existing already for 8 years, almost, di mo malipay ng inyong nagwali, na ning kamot, ning kayod, niyasinso, o tanaw ninyong niyasinso, let's put in that presumption. Pero we're trying to become prosperous in different ways. Ning kamutana. Mao ni akong gituan nga principle, di ako nagbarog, ako kay baw ko, kamo, lipay mo kung ang inyong magwali nakit-an niyo wa mapas mo. Ano ako ning gisir ninyo? Because we are now in the year 2016. O gusto ko ubanan gyapon ko ninyo. Kuyugan ko ninyo sa atong panao. Ako ginigi-clarify tungod kay dili gyud tinuod tong ilang giingon nga delikado pag magtukod tag mga negosyo. Ako nakita, the more nga nakita ninyo nga nangita sa kog kwarta for my family,
the more manoon mong nalipay, the more manoon mong ganahan mitabang, the more manoon mong misalig. Ngano, nakita ninyo ng inyo di ay pagtabang ning panday mo kapalaran sa tao. Not only sa inyong nagwali, kundi sa mga kalag sa mga tao. In fact, doon ay may graduate sa atong ministeryo. I would like to extend my condolences in behalf of my family, nining atong ministry, and all people who are joining us sa ilang kagool kabalakas sa pamilyang na Lourdes Castro. Musugot mog sa dili, kadlawon pa lang na Lourdes Castro opened already her radio. Inig kabuntag followed me during this moment. Replace sa TV6 samtang magkaon, magpahuway, ako mao ang iyang gipamati. Active sa simbahan, supporter sa simbahan, nagsuporta sa tuwa bisan pa sa iyang mga gibati, kinsay Ginoong di malipay. Pero ikasubunato mi panaw na. Ang nindot ani, before her departure, I was able to visit her residence sa Kabantian yadto ni aging mga adlaw. Nelos Castro, wherever you are, I know you are in heaven. Please to pray us for this ministry. Mura sa nis asawang Taytuni, Madira, na Lourdes, di ko malimot nila, labi na siyang asawa, usa to sa may graduate sa itong ministeryo. Dagan. Meaning, ang concept na ko simple lang, nga kinidang sigig pamati nato unya nga matay, muni atong victories. Kaya atong na-feed ang ilang kalag, natabangan nato everyday, ang ilang kalag, labi nagbidriden, makadungog din nagwali, di man nakasimba. Pero tungod sa atong modern technologies, nakita ba ninyo ang epekto? We are able to transport the gospel of Jesus Christ ngadto sa ila bisan sa suok o sa kwarto, nagtago, himalatyon, bisan tong mga bidriden, they are able to listen to the gospel of Jesus Christ. Munang ako, pag na'y mamatay, di kong nalipay ko, pero kung nahibaw ko nga nagsunod sa atong mga wali, I am honored and privileged to inform all of you, usana sa bunga sa atong pagpaningkamot. Right? The first to Los Asibis, atong haligi Paribert, Lucy Lorilia, amigo ni Paribilyong. Bilictions, thank you. Heart of the Public Market of Hagna, atong outfit diha nga nagtingog ta. Jacinto sa Music Cry God Sport Area, thank you for tuning in. Then sila kay Bulkalising siya, wherever you are, daghang mi confirm, brother, we are always following on you every day. Nakita ka Malbog, kadili niya aplido, kadlaon pa. Iyang anak ani usas mga empleyado sa Basiliote atong business partner. Kadlaon pa daw, ini ka city nagsunod, ug na-replay, nagasunod, lipay katana. Lipay katana. Ako, bago magurong tuig mo ng pasensya na lang, nga madilid ang atong pag-digest sa gospel tungod kay daghan kayo kog gisulti. Ha? Tungod kay bagong tuigod, ako mong gi-inform hasta padulong ang atong graduation, matay ta, matinong graduation. Kung mangutana mo asa padulong ni imong ministeryo, Brother Ridsel, Jeremiah 29, ingon ang Dios, ako naibaw sa mayong kapalaran sa matag nilalang, sa matag mitungha na establishmento, ministeryo, mao na ako nagtuo, maayo gyud ang atong kapalaran. Maayo ang atong padulngan. Maayo ang atong paingnan. Unya, believe me, prangka-prangkang istorya, Galatia 6:6, kung ang tao nagipakaon sa kalag, musuporta sa nagpakaon, iblis mo. Not necessarily nga ako. Kinsay nag-bless sa inyong kalag, ato man na, suportay. In return, iblis mo. Not necessarily ako. I would like to clarify, not necessarily nga ako. Ingon diri ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. What you have received from God, what you have possessed in your lives, then feel nimo nga imong i-offer, i-share, ihatag aron mosamot kadali kagaan ang nagatiman sa inyong kalag sa unsay gipangimo. Kinsa, pari, pastor ba, ako ba, o kinsa inyong gituang naka-bless ninyo, it's up to you. Mao nang akong concept. Di ako nag-agi nga prinsipyo. Mao ni so much for that, people. Thank you.
sa inyong pagsabot. Thank you so much. Maria Kagampang, Chudil Galindez, happy birthday. O taga Garcia tanan, taga Anda, mga Tan, Riwa, Makinano, Golden, ay purchit pagpalain. And people in somewhere, outside Bohol, mga tumakin, Dablo in Hingoog, taga Maasin, Siquijor, Surigao, Camiguin, outside Bohol. Mahal ko kayong lahat. Dungmins, thank you also. Kadina Alpino. Then do Prius to na Pia Ranki with na Landa. Iapil nyog ampo. Mga ato ni nga pigampo, labi na nilo sa body finish gym. Ampo nun sa ni. Then, do Prius atong Kuraparuko. Monsignor Ignacio Reyes, tong Igala, with Monsignor Orencio Hobak, Father Biuds, Father Lumakang, ug ang atong bagong deacon, nga niya sa atong parokya. O sa tanang mga kapariang nag-alagad. Tanang nagsunod, nag-abli sa TV radio. Nagsunod nako sa cellphones. People of Ubay, thank you for tuning in. Tinaw kay tas Ubay, radio ug TV. Gilabog ni Padog Valencia. Sa likong family of Valencia, called me sa brother, we are always following on you, taga Valencia ni. Pagpalain. O sa tanang nagsunod nato sa kabukiran wherever you are. May the Almighty Father bless you in Jesus' name. Amen. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagpakaon ni Jesus Christ sa mga taong gutom. Usa ni kanindot nga hulagway sa Ginoo kay di gid siya malipay ngang tao empty stomach. Di sa malipay nga empty imong tiyan. Akong i-generalize nga di malipay ang Ginoo nga empty imong nauna, isa ganang empty ka o gunauna sa iyang mga pagtulunan. Di sa malipay nga empty imong kasing-kasing sa mga maayong butang. Manang sa Filipos 4:8, puna inyong utok kasing-kasing sa mga maayong butang, putli, hamili, jusnon, matarong ug balaan. Samot na nga dili malipay ang Dios ka empty inyong bulsa. Wow, imo, wow, very nice. Mao ba brother? Yes, of course. This is a declaration. Dili malipay ang Ginoo empty inyong kaban sa sulanas bugas, inyong sako. Di malipay ang Ginoo inyong laton, sudanas inyong mga bugas, inyong refrigerator nga wa nay konsumo. Dili malipay ang Ginoo na. Di siya malipay nga magtan-aw nga you are experiencing scarcity. Then you are experiencing economical crisis, financial crisis right now. Pangutan ako ngano, anak ko kaniya, Romans 8:17, highly favored. Akong anak bitaw si Tia. Di man ko malipay nga ibation. In fact, believe me, my daughter Tia told me yesterday because I was able to care my daughter. Kami nagkuyog. Kay wa ko mulakaw. Yung sadi, namo ko'y ubo, pa-check up ko. Yan, nagpili sa doktor, ang doktor nga akong amigo, mo iyang gusto. Muna ko, sige, pa-check up ta. My daughter is turning 5 years old, pero musugot mog sa dili, my dear people of the living God. Butan akong anak, liman mo nangagad nga magpa-check up daw siya kana say ubo. Puso man po doon sa mga kabataan. Mo nang pa-check up mo. Ang ako lang, inko liman ka akong anak nangagad, ingana ang bation sa usa ka amahan. Di gyud malipay magtan-aw sa anak nga naigibati. Ako sugot maliko ako masakit in behalf sa akong anak. Ingana nako siya kamahal. Kung mahal nako akong anak, kabaw mo pa ni pagbatis Ginoo atong amahan. Matthew chapter 6, it says, kaingon man si Kristo, ama namo, ingani ang pag-ampo. Meaning, ang Diyos atong amahan, kita iyang mga anak, di na siya malipay nga nakay problema, nakay sakit, gigutman ka, wakay trabaho, nag-crisis ka financially, economically, kanang daghan kag mga gipangagiang di maayo ba? You are in the hardest time of your life, tough time, dark moments sa imong kinabuhi, daghan kag mga struggles nga imong gipangagian,
Do you think that God is happy watching you? Where can I find that proposition? I don't think so. Anyway, there is an exception to that. Kaya ako I do believe sa prinsipyo bisan sa civil law, nag-ingon, and every law, there is an exception, although some lawyers do not believe with regards to that. Pero ako, base sa akong mga studies, tuo ko na. Ngano? Tungod kaya na may panahong Ginoo, lipay tanaw ni struggles ka, kaya nakita niyang palaban ka, kaya yang gi-expect nga ang grasya ng imong nadawat, labi na sa imong bunyag, you will exercise it, you will use it, you will utilize it for you to survive. Then, that is your purification, that is your processes to be developed in your character. Sometimes, God allows nga makitaan kang nag-antos na okay siya. Pero, most of the time, listen to me, people, most of the time, dili. Di sa ganahang makitang nagutom ka, nagantos ka, gisakitan, di sa ganahang magtanaw sa imuha nga na problema ka, nag-anxieties ka, kanang imong ulcer, hyperacidity, believe me, bunga na sa inyong kabalakag kaguol. Anyo duwat, ang inyong kaguol kabalaka, usa na katimaan nga kuwang kagsalig sa imong magbubuhat. Why I know that? Believe me, every month, mutuod ng akong hyper acidity, ang akong gibati nga murag ulcer. Dili kada adlaw, every month. Ang akong nanotice every third or last week of the month. Ngano? Tungod kay for how many years? Sige man kog kaguol. Ngano? Magisgo itag third week, fourth week, tingbayad na sa atong mga obligasyon financial. Okay problema sa kong wife, okay problema sa kong anak, kalis Ginoo, sa akong pamilya. Niabot sa point nga, sige kong kaguol, asa tag financial support, asa tag finances, asa tag kwarta gamiton para i-sustain sa ministeryo. Labi nag third week o fourth week, maunay nahitabo sa kuha, maunang gi-ulcer ko, or doon ako'y hyperacidity, magsigsakit akong kuto-kutong ragi kabuhi, bisag wa na ko tuyo, mo kalit nag-abot ngano ang akong lawas na immune. Nganong ako ning gisulti ninyo. Tungod kini agi ko ana. Unya ra ba ang recovery period di ay dili sayon nga pag-ingon nako, Lord, your will be done. Then I heard the instruction of God to me, diha na nibalik ang akong trust nga dako, ang akong confident, labihan na, wa na ko mahadlok. Ingko, Lord, ikaw di bala. Pero kabaw mo, pinakabuhan akong ginstakas Ginoo, nga di mabalaka, di maguol kay iyan di ni ako, di sa ni sa tao, no one puts me here except God, no one, wait out. Ang Diyos mismo may arrange ani, because God is our arranger of our individual life. He orchestrates, this is the exact term, murag orkestra ba, nga maayo kayo mo pahiluna ang Diyos sa kinabuhi sa matag dilalang, basta imong isubmit ang imong kaugalingon nga His will be done in your individual existence. Mao ning akong nakita, ang akong recovery period, dugay kaayo, hantod karon. Tukaran gili ko, niaging mga adlaw, niya, nakita na ko nako nga nagsobra-sobra manggali ang mga financial blessings nga abot sa ministeryo. Pero yung kulod, anong tukar man nga? Wa mo ko'y problema sa bayro nun. Finances, okay man. Napumibugas, nanamikanon. Kung sa may kagawaan ako, I realize, nga kadto din akong kasinatian for how many years, ako din ang nahambin hantog karon. Ang akong body system nagtuod. Kabantay mo, naipit sa ting kasakit ninyo. Na adlaw ting kaguol ninyo, kalit nang na mga adlaw ting luya ninyo. Ngano, probably you overcame already that kind of struggle in the past days, in the past months, the past years, pero you experienced that long time ago. Unya wa pa man ka maayo imong lawas magtuod. You got me? Pero ang ako lang, simple lang ang akong point why I'm sharing to you this truth. I'm very frank, practical to this matter. Ano mapakwit-cute man ko diri? Nga tinuod man sad. I'm just kidding. Kabalo mo, people, listen to me. Mao ni nakita na ko sa Ginoo. Pag nakita ka sa Ginoo nga
na kay burdens, mga butang nga nakahatag nimo kaguol kan anxiety, nakahatag nimo og deprecious kinabuhi tungod kay iya kang anak, he will try, he will do everything, he will get it from you. Iyan ang kwaon. Ngano? Tungod kay di man sa gustong magsikag kaguol ka balaka, kay ba man sa masakit ka, maproblema ka. Mo ni Dios nga akong gituan. When I'm talking about this, because in our gospel, when Jesus noticed nga mga tao gutom na, wa na pagkaon kay pila ka adlaw sang kuyog-kuyog just to hear, listen, to see Him in person, just to experience different miracles, when Jesus noticed, when Jesus knew about the stomach situation of the people nga gutom, Yesus Kristo magtutudlo. Ginan sa mga sako magtutudlo. Wa na matay pagkaon, Yesus Kristo bitaw, kay baw ko, tiyabas Kristo wa kay baw. Anya Yesus Kristo, mga disipulo, palit mo kaw, pangita mo pan. Diya kami palit. Diya pila man kabukpan na bilin diya, kay mga apostolis isitan kayo. Pero actually, the real scenario for this, ang apostolis mo yung nag-goal si Kristo, relax na, because Jesus knew already what to do while His disciples afraid, felt anxieties also, nag-goal na balaka. Nalisang sila sa kadagas mga tao nga gipanggutom, yung mga mates kagutom, panguyapan. Ang mga apostolis mo yung nag-goal si Kristo, relax na. Kay kining Ginoo relax man. Kita gud sa nimo, kay bawsag unsay imuon para nimo. Muni ako, by principle, ang mga butang nga naka-disturbo nako, liman po mo kadadla ba ako nagwali. Unya, karon, kung everyday ko disturb akong utok kasing-kasing, do you think magkunaig ning akong itudlo ninyo? Do you think that I can present the gospel properly, correctly, exactly? I don't think so. Di ko kaharap ninyo kung disturbo ko. Pero natinga ako, ang mga butang nga nakadisturbo sa akong kasing-kasing ug utok, na hinay ning giridikit sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kaning finances o samanis dako kayo og damage sa akong within, kay grabe man akong kabalaka ani for how many years? Di one month, how many years? Pero when God told me itself, do not worry, I heard that, do not worry, ayaw kaguol, and I would like to repeat that, not only to me but for all of you, do not worry, ayaw kaguol. Wa kay bugas, kay kwarta, na kay problema, na kay kasakit, na kay sakit, na kay pagantos, na kay mga pagsuway, ingnon tika, ayaw kaguol. Matthew 6:34, do not worry. Ang ako lang, my office was established already how many years ago. Then somebody put a certain karatula outside of my what you call door, nga ingon diya Matthew 6:34, do not worry. Jesus said, inigsod ako sa opisina nako, kita ko ana. Pero wa na mo dudes kung bukog. Wa kasi yung kagul. Then later on, I was reminded when I saw that, do not worry. Inko, di am din karatulas kung pultahas kung opisina nga ayo kaguol. Kay kita, ini kabuntag guol na, ini kato guol na. Inig ka tong gabi, inig makamata naguol na. Ang imong tibok kinabuhi puros kaguol. Nya nigtan-an nimo sa amin naguol pa kasi imong dagway. Ngano? Imbis ang atong dagway apikihon ni samot ka apike, kay kining kaguol makapadugang manag ka apike. Kay mangunot ko tagtamas ginawa, may stress ka, mafatig ka, malusyang ka. Og laki malusyong, kay laki man, babae lusyang. I'm just joking. This is the truth. Mo nang ako nagtuo nga kanang inyo makagol kabalaka temporary na ngano, like me. Experience man ako ni. Sa una, si kagol kwarta. Sus ang ginubuutan kayo, akong wife yang gipatrabaho. Itagaan mig negosyo. Unya, gipatukod pa kog farm. Biyo pa. See, mo man ako si kagol. Tiya ba magsalig kog pangayos mga tao, magpalimos diya forever. Nagod ko'y anak. Diya brother, full time ka. Ngam din full time. Kaya ako, by principle, damor kong dagag kwarta, daghan ko matabangan, kay daghan nagsalig sa kuha. Laktod bagay istorya. Damor nga daghan kong income, damor kong dagag mahimo. Tungod, kay daghan kong gustong imuon sa akong kinabuhi. Unya, amo mo ni akong gikabalakan, pila katuig. Yung Ginoo, kita ko ni mo Edsel. Luuyan ni mo, no? O, luuyan mo yung Ginoo sa matagdagway nato. Sige, ako'y bahala. Pero di na overnight, ning daga nagpila ka tuig, pila ka buwan. Lord, bahala na ka. Kaya ba mo, ang lama, kung lubi pa, hak-hak sa akong kagahapon, mutukar ni Hebriman. May bulong lagi ko, ano mo kalit kong kasakit, Hebriman. Kalit lang kaguol, Hebriman. Ako mo din ang past experience, milama.
Akong body system naglisod kog adjust karon. Ako nigi team akong within, akong utok nga no, nothing to worry. Instead nothing to worry. Kasuy ba mo istorya sa inyong kaugalingon? Try to do it. Pero be sure nga way nakakita kay delikado. Nauna na unsa naman ning akong higala, yung istorya mas kagulingon sirang usa. I am doing it. Many times panahon nga ako ra usa, simpre magmalandong, magampo. Mo na akong gi-practice akong kinabuhi. Nga ako ra nakita nga ang mga butang gani nga makapaguol nimo, makapabalakan nimo, iyan ang hinahinayog lang kat gikan kanimo kay di lagi ganahan ang Ginoong magsigi kag kaguol. You got me? Labihan kabuutan ng Ginoo akong giwali. Tuwi ko ninyo. Nganong guys ko ani, in relation to our gospel, ang mga tao gipanggutom, ang Ginoo nakaako ba? Wala. Mao nang di ka akong Ginoo nga gutomon ka. Sayang pulong, mo nang we are here. Sa bugas, mao nang tingani. Di sa kaakong gutomong kas kwarta, mao nang tagaan kag paagi to earn more. Imong negosyo mo suap, imong panginabuhi, daghan kayong mga 13-month peron. Pinangga mos Ginoo karon. Nay bonuses coming. Muto mong nay bonuses, government employees, believe it. Ngano, tungod kay that is the political, what they call tactic. I-surprise na sa mga kadawat o bonuses sa government employees. It will happen to you. Mo, wow, it's amazing. Tuwi ko ninyo. Declare it. Part of the game na sa political arena. Nganong kay ka, brother? Langan. Ganahan ba sa kong politics? Pero prinsipo rin ako I don't want to engage in that what they call kind of life. I want to focus proclaiming the gospel. Kay wako kay bawog kanus ako kaos Ginoo. Mo nang gigamit kog sayo, tingali sayo ko kwaon. Gigamit kog sayo aron taas kog agi. Wa ko kay baw, asa anang duwa. Ang concept nako, my dear people, naiting ani kay di ganang Ginoong gutmon mo. Naay bonuses kay ganang Ginoo daghang mo kwarta. Naay daghang mga pabor pagpapala kay Ginoo ganahan nga iblis ka. Kay lagi ang Ginoo according to our gospel, wa siya malipay nga way gikaon ang mga tao. Kani, prangka-prangkang pangutana, where can find even a single text, chapter in the scriptures ng Ginoo ganahan gutom ka, ganahan wa kay kwarta, ganahan napasmo ka, ganahan nagkamuritsing ka, ganahan nagka-miserable mong pamuyo, ganahan pobre ka. Can you give it and I will stop preaching if it is true? No! Sugot mo sa di. I've studied the scriptures for how many years already? I'm preaching the gospel for 16 years. Wag ko kabasaan. That's why my mind was changed along the road of my journey. Kaya Ginoo, klaro kayang instruction sa kuha, itudlo nako ninyo kinsa siya. Ang Dios nga di ka ako magtan-aw nga gisakitan ka. Ang Dios nga di ka ako magtan-aw nga wa kay kanon kwarta, wa kay magamit sa mga daw-adlaw nga kinabuhi. Munang ni ako, mi-encourage nimo, salig niya. Kay di gikapasagdan kay kining kaguol, anxiety, hyperacidity, manungha ni ulcer tungod kay kuang kagsalig niya. Nung kay baw ko, ako lagi nang agi. Ako nang giagian. Mao ni akong sakit hangtod karon wa pa ko ka-recover, although dugar ako naka-recover mentally. Kay di naman ko mag-goal karon ting pagka-goal. Makatingaman ko ni mga tao mo katog abot, ni mga tao mo kalitog duol, ni mga tao mo kalit og text, tawag, brother. Nami pangatag, ang uban pasubraan pa. Di ka na malipay. Manang I texted a certain woman yesterday because she had a problem. I know one of the reasons why I was not given opportunity by our Almighty God to keep away from Hagna. Kay doon ako'y gibisita nga usa ka babae. Nga doon ay dagang mga anak, doon ay problema. Ang akong gingon saya, believe sa grasyas Ginoo. Inigmata ni mo buntag, believe ng Ginoo magbubo ng panalangin. Kada bitang mugawas kas imong balay, unya maguwat kag na falling star, nindot na nga attitude. Kung kana imong i-apply sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi, digmata nimo nagulat ka unsay ihimos Ginoo para nimo, pabor, panalangin, ulat ka ba? Pero you are working consistently, constantly. Pero ang concept nako, tan-awa ang Ginoo sa iyang lihok para nimo. Murag falling star ba, kalitag ambak. Ang ako ba, nga ini kabuntag magunauna ka, Lord,
excited ko nga nakaihatag nako customers, ginansya, nakaihatag nakong trabaho, nakaihatag nako nga bonus, nakaihatag nakong pabor, panalangin. Kung nga na imong aura, pagkanindot siguro sa imong life, you are living a healthy lifestyle. Ngano, positive man ka, nga everyday excited ka. Ngano, excited ka? Kay baw kang Ginoo manghatag sa unsay imong gusto ni nangadlaw. Pero yung mata ni mo, Lord, unsa ka karono, unsa kay may tabo, yung Ginoo na unsa man akong anak, wa man ni kondisyon. Di sa siya malipay magtan-aw sa imo. Usbuna ko, klaro, ang Ginoo dili malipay nga naa kay gihambin karon na di maayo. Di sa malipay nga wa kay magamit nga bugas, kwarta, tanan. Mao man ni problema nato, mga basic needs. Sus ang hindi malipay na. Ngun kay baka, mangang tan-awang ebanghelyo, pagkaybaw ni Kristo nga ang mga tao way pagkaon. Iya ditong gidelayed, wa sa mo himog lakang ingon ang mga chance ngano to test the faith of his disciples. Iyang gi-check, iyang gi-manso, iyang gi-susi, kay kini magong kidabuhi usahay. Gisuleran nitas Ginoo ba? Santiago no 12 kung makalawutay bakag dili. Kabalo mo, musugot mo sa dili, sa tinuod lang nga istorya aning ebanghelyo, ang mga apostolis na taranta, si Kristo relax ra. People, mao ni pinakapait. Ang mga apostolis bag-o pa ni nakakita og milagro, butang nakakita, bakol nakalakaw, pungkol ni tulid ang kamot ni tubo, patay na banhaw. Bag-o pa ni silang nakakita og katingalahan, milagrong panalangin. Pero look at what happened to the disciples of Jesus Christ. Di worried. Natarantar na guol na balaka, nalisang. See? Labihan ang ilang gibati nga di maayo. Sunod sa ilang galaman. In other words, directly speaking, they forgot the miracles. Nga ila pang bag-o, fresh miracles they saw performed by Jesus Christ in front of them, they forget it. Sa nakakita sila sitwasyon sa mga taong daghan kaadyo nga gipanggutom na, nangaluya na, tingali kaon. You know what? This event is happening even to our individual life. Kay baho sa kuwana, kay ako mismo magwawali, alagad, pero usahay, og na ako'y kaistoryang masakiton nga grabe ang conviction, faith, maingon ko, huy, saan ba idsil? Mauwaw ka sa sarili mo, mas grabe manig pagto imong gikaistorya. You got me? Kay ako usahay, sa kadaghang gibuhat sa Ginuos kong kinabuhi, makalimot ko, pagbanggaan galing mga ginagmayng problema, na yung mga mild nga problema, major nga problema, makalimot ko. Nga sang labay mga adlaw, ang Ginoo di ay naglihok, naghimog katingalahan, naghimog panalangin, naghimog mga butang nga amazing, surprising sa akong kinabuhi. Kana malimtan, ang akong nauna nakafocus na sa problema presently. Di ba ingana ka? Kalimot ka ni aging adlaw, gipaboran ka sa Ginoo. Kalimot ka ni aging semana, gitagaan kag kwarta sa Ginoo. Ni aging semana, dako kag income, dako kag bonus, dako kag pabor. Kalimot ka na. Ang imong pirming mainumduman ang problema karon. People, kung nga na ang imong panglantaw sa kinabuhi, you are like the disciples of Jesus Christ. You are similar to them. Ngano, bag-o pag ito sa Kristo gamilagro, tapok ko 5,000. Gamilagro. Pero mga apostolis na tarantar, Lord, magtutudlo. Walang pagkaon, yung Kristo kay bako. Pero si Kristo delayed in responding, in feeding the 5,000. Ngano, simple ang akong analysis ana. Yang gisukod, yang disipulo. Tanaw, di ba gini mang-react ni, di ba gini matarantar? Tarantar man yun. Manangdagang pasahe, nga may Kristo, tinuod bang nakaila mo sa kuwa? Kapila si Kristo mangutana na. John 21, ingon siyang Pedro, tinuod bang imo kong gimahal? Mao na yung mga questions sa Kristo, na yung mga nagpahipi nga mga mensahe ana. Ngano, yung mga disipulo, bago pa nakakita ang milagro, kalimot na. Kaya ang problema mo yung nakasintro silang utok, ingana ra ba ta?
Ang unsay present problems, trials, di maayo, mo na mo sentros tong utok. Ang milagrong gibuhat sa Ginoo ganiha ning semana, ning buwan, ning tuig, kalimtan na. Ang kibaw ka, brad? Kasuway mo sa ko. Kasuway lagi ko, ana. Nagyan ako na. Mo nang karon ako nang reverse ni kong utok. It's a matter of your mindset. Kung unsay imong panglantaw sa imong kinabuhi. Pag naay sakit, akong anak, akong wife, ko, Lord, you healed my wife already. Yaging mga buwan, yaging tuig. You did miracles already to my daughter, 1 week sa hospital. Lord, kamay rani. Pag na ako'y problema, finances, kabalo mo, Lord, you showered me the blessings. Labi na sa akong pagtuon sa Eskriptura o sa theology. Sus, Ginoo, tuo mo na ako. Ang kwarta, nag-uwan, gikas langit. Wa ko kay baw, giunsa to. I raised thousands of money. It's a miracle. Paghunong sa dako because everything is okay. Kaya na naman ko'y recommendation from Cebu. Kita sa nako, mikunod, mihinay, ang gisuportaan kinilang atong ministeryo. Pero, wag kay ba? Pero wag ko magsaba. Kaya akong gisusi ba kung manghatag with yun mga tao. Kaya nauna lang guys schooling, pero ang Ginoo gidi ay, kibisag wag ko magsaba, aron, og nay mo hatag, atong i-donate ba sa atong ministeryo, ipadayo nato. Pero kay bulungan, wa na sad. Stop. Nayuba nagpadayon tungod na sa atong satellite ministry. Inko, Lord, I know, ikaw naglihok. Ha? Ikaw naglihok. Kay kung tao pa, pag wa na kumatog Cebu, mangabot ng taghapon to mga tabang, pero waman. Meaning, ang Ginoo may nakakita. Yung sa Edsel, uman naman yung chaptera sa imong kinabuhi. Mura na ako ba, lapas ko kalendar karong tuiga, uman naman yung chaptera. Ayaw na ni. Mo na, panahon galing down ko financially, minumdum ko, Lord, pag-eskwila na kong Cebu. Yung Ginoo, ano mo dahi? Ha? Murag tao, mag-istorya ko. Imo kong gidagaag-dagang panalangin, sibitaw. Diya ako inong Ginoo, Lord, please do it again. Murag salida. Please, do it again. A second chance. Murag salida. Mo na akong gusto nga i-inject sa iyong utok, nga karon nagka-problema mo, nag-uul mo, ayaw mo katarantar. Hunaw na atong mga adlaw, panahon, buwan, oras, takna, nga nakadawat kas pabor, healing, panalangin. Lord, I want to repeat it. Please, repeat it. Usay, makalimot man taana. Mamaya itong ma-focus tong utok, mamaya itong mahimong dako sa tong utok kanang problema ni mo presente ba? Sakit, pagsuway, way kwarta, way bugas, diha na imong naong, gamudmod, matagadlaw. Mo nang way lamig na imong kinabuhi. Bangan kag problema. Una na atong adlaw na sulbad tong imong problema. Lord, imong gisulbad nang Ginoo kay di man na mangihap. Di man sa moingon nga. Nak, kumana kog sulbad ni aging buwan karon di na. No. The love of God is immeasurable. Sige, tagpangadji og 3 o'clock prayer niya, di ta mo tuo that His love, His mercy is like an ocean. Di matungkad. The love of God is immeasurable. Ang Diyos, why pagkalubad sang gugma that is written in Isaiah 1:18, ang gugmas Ginoo labihan, Jeremiah 31 verse 3, bisag kinsa ka makasaka pasayloon ka kay ang gugmas Ginoo pirtig yung nakuha. Tuwi na. Mo na ko na kay problema sakit pagsuway karon, unsay mo naon, Lord, nagmilagro baya ka naging adlaw, I claim it today. Inang Ginoo, di kay Lord haa ka. Lord ganun nga ni. Bali. Ayaw, ina Lord. Akong problema Lord, imo man gisulbad to niaging adlaw, karon Lord, sulbara po ni Lord, please. Di ka na pag-ampo. Di Lord, hain ka. Sometimes, we talk to God about our problems. Lord, muna akong problema. Niapid pag mo, Lord, akong naong akong problema. Sa una na problema ko sa kong height. Pero pagdagas mga panahon, mo ni gitawag sa atong pagtuon, be comfortable who you are. Be comfortable kung kinsa ka of who you are. Un-unsay gihatag sa Ginoo nimo, be comfortable. Unya kung height maura man kung magpa-increase ko bisag kung saan akong inom og vitamins, nutrients, wa man. Pero naka-realize ko, ay planong Ginoo. Ngano, kaliglisdan ko inig-focus kamera manglapas kong ulo. Ay, nang dali kay adjust. I'm just joking. Gipakatawar mo na ako mga problematic people. Ay, mga goal. Sometimes, we talk to God about our problems. Baliha. Talk
Talk to your problems, who is your God? Ina problema. Kagamay nimo. I have a big God, powerful God, generous God, miraculous God. Ang atong gi-practice, we are always talking to God about our problems. Reverse your mindset, people. This is the message. Talk to your problems. Who is your God? Ingnay mo problema. Mo niya kung Diyos. Dagan, problema, dagan. Unya, di ako'y sekretong na-discover sa kinabuhi. Kung damor kang talawan pag-atubang sa mga problema, mga kasakit, mga pagsulay, sugsugon ka. Sugsugon ka. Kaya ba muhila ka, una kay problema, sugsugon ka, ana. Be strong. Why? One Satan sees you that you are strong, that you gain strength from the living God. Yung yawa, di nako. Di ko. Di, surrender ko. Pero tanaw si yawang, wa ka, luya ka, ay, ganahan ko di mo, birahan kang tamas ginawa. Anong kaibaw ko, anak? Kagisan ko. Kagi lagi ko, anak. Banggang problema sa kong wife, kong anak, ko, sitan. Pati akong anak, akong asawa. And I will prove to you, I will not give up even my faith. I will not give up in preaching. Pakita ko si mo, nga di ka makapildi sa kuwa. Tingakop, kalit mag-abot ang panalangin, milagro, kalit magka-turn ang pangtabo. Di ako nakadiscover ko, kining yawa di ay, mayor lig talawan ka, pero wa na daganan, kung strong ka. Ngano, kada magong strength ka na nimo, if you rely on God, di na naimo. Muningon sa John 15:5, without me you have nothing, you are nothing, you can do nothing. Muna kung nakita sa yawa that you are strong within, kita sa yawa that God is already possessing within you, is already within you, is already dominating or reigning within you. Yung yawa, di na ko kaya. Muna karong na kay problema, kasakit, be strong. Kay ngano, according to our gospel, kita si Kristong gipanggutom iyang mga followers, wa niya pasagdi, usbunako, ang Diyos nga dili ka maong mupasagad, bisag kinsa ka, bisag unsa imong estado karon. Ngano, tungod kay Diyos siya nga gamahal sa imuha. Thank you for watching this broadcast. And I want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of all miracles and healing sa inyong kinabuhi. Ako mag-ampo. Nga kung na may problema, kasakit, mga pagsulay. Kagol, hinumduming Ebanghelyo, si Kristo wa ka akong gigutman ang mga tao. Tabangan ka sa Ginoo. Unya, usbunako, talk to your problem who is your God. Instead, talking to God about your problems. As I declare healing, miracles, blessing, prosperity in Jesus' name. With the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria. Saan-saman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired into it. God loves you.